Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy And welcome to Bonfire Night! So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and kung first time ka dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember! Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating gawain. Make sure natin na na-share na natin to sa ating mga timelines, natag na natin yung ating mga disciples, yung mga leaders natin, and tayo mismo ay active na nag-engage sa ating comment section. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya ni-encourage ko ang bawat isa na tayo ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship team sa pamamagitan ng isang awitin. You go before I know that you've even got to win my war. You come back with the head of my enemy. You come back and you call it my victory. Oh. You go before I know that you've even gone to win my war. Your love becomes my greatest defense. It leads me from the dry wilderness, and all I did was praise. All I did was worship. All I did was bow down. All I did was stay still. Hallelujah, you have saved me. So much better you way. Hallelujah, great defender. So much better you way.
still. So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So we are reminding every disciples, leaders na nandyan po, and even yung mga invite natin na habang nakikinig tayo ng ating message, syempre active tayo mag-engage and mag-take notes din tayo para meron tayong share sa ating mga social media accounts. Amen to that. That's why let us all be excited and also ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. So for our speaker, so he is one of the primary 12 of CGS Las Piñas, a leader of leaders, part of worship and media team, and also an assistant teacher in life class. Let's welcome Ronjan Daniel Lopez. So good evening po sa lahat ng ating mga ka-Bonfire Night. So kamusta po kayo? Ayan, so binabati ko po lahat ng mga nakasubaybay ngayong gabi sa ating Bonfire Night, yung mga pastors po natin, primary leaders, yung mga disciples po, and yung mga nanonood po sa atin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at sa ibang bansa. So good evening po sa inyong lahat. And thank you rin po kay Pastor Rami and kay Pastora Adel sa pagbibigay ulit po ng opportunity sa akin na makapagbahagi po sa inyo ng mensahe ng ating Panginoong Diyos. So sa atin pong pagsisimula, tayo po ay manalangin. So hingin po natin ang guidance ng ating Panginoon. Let's pray. Praise you, Father God in heaven, Lord. Maraming salamat sa gabing ito na inyong pinagkaloob sa amin. Thank you, Lord God, sa lahat ng mga nakasubaybay ngayon. Salamat, Lord God, sa presence ng aming mga pastors, leaders, Lord God, at ng mga nakasubaybay ngayong gabi, sa mga disciples, cell group members, sa mga first-timers. Thank you, Panginoon. And I pray, open our hearts and our minds, Lord God, sa mga mensahe ninyo, Panginoon, na inyong ipapahayag po sa amin. Lord, I pray, use me as your instrument. Guide me, Holy Spirit. Give me wisdom, knowledge, and strength. May pahayag ng buong katotohanan, buong linaw ang inyong mga salita. At patuloy na kayo po ang mapagpala, kayo po ang mabigyang kaluguran. Panginoong Jesus, wala nang iba pa. I pray, guide me, Lord God. Use me as your channel of blessings and channel of your message, Lord God, this night. Patuloy na maging matagumpay ang buong gawain ito, Lord God, hanggang sa matapos. All for your glory and purpose. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so yun po, good evening po ulit sa lahat ng ating mga ka-Bonfire Night. So yung nais ko pong ibahagi sa inyo, matatagpuan siya sa Philippians chapter 3, verses 7 to 14. Ayan, so babasahin po natin siya sa NIV version. So Philippians chapter 3, 7 to 14, sabi po dito, "But whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish that I may gain Christ, and be found in Him, not having righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is by faith. I want to know Christ and the power of His resurrection, and the fellowship of sharing in His sufferings, becoming like Him in His death, and so somehow to attain to the resurrection from the dead." Verse 12, "Not that I have already obtained all this, or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. I press on towards the goal to win the prize
for which God has called me heavenwards in Christ Jesus. Okay po. So, kung yung nakaraan po, no, yung binahagi po sa atin ni Kuya Rocky is about the new life in Christ, no? Or a new life in Christ. Talagang iba talaga yung nahahatid, no, ng bagong buhay na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. And ngayon po, naniniwala po ako na tayong mga recipient po, no? Tayong mga talagang nakaranas ng buhay o bagong buhay na nagmumula sa ating Panginoong Jesus, dapat may iba na tayong aim. Diba? Dapat may iba na tayong mga minimithi na makamit sa ating mga buhay. Amen po ba? So sa mga nag-agree dyan, magsabi nga ng amen. And so dito sa verse na to, Paul stated these verses po, no? And sabi nga, when he encountered the Lord and started his new life, he did not remain on that situation. No? Hindi siya nanatili doon sa nakilala niya lang si Lord at nagkaroon siya ng bagong buhay. Doon na natapos yung buhay ni Paul. Hindi. Makikita natin kung susubaybayan po natin yung naging buhay niya. Diba? Talagang marami siyang pinagdaanan at naging iba yung perspective niya from Saul to Paul nung na-encounter niya ang Panginoon. So nagkaroon siya ng ibang ng ibang aim, ng ibang nais makamit sa kanyang buhay. So something awakened in him. Something inside of him awakened. No? And ito yung na-awaken na to, it is a new desire, a new goal or aim, no, for something far different than before. Kung titignan din natin yung background ni Paul bago niya ma-encounter si Jesus, ang aim ni Paul talaga parang ubusin lahat ng Kristiyano, di ba? Parang talagang yung sabihin natin patalinuhan pagdating sa law, ganyan. Then yung pagpa-persecute sa mga nangangaral patungkol sa Panginoong Jesus. Which is talaga makita natin, hindi siya magandang goal or magandang aim. No? Pero nung na-encounter niya ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay, nagkaroon siya ng bagong buhay na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. He had a different aim, 'di ba? That started on that very event nung na-encounter niya ang ating Panginoon. So yung team po ng mensahe na nais ko po yung bahagi sa inyo is the aim of those who have new life in Christ. So the aim of those who have new life in Christ o yung goal, yung nais, yung mithiin ng isang tao na merong bagong buhay sa ating Panginoong Jesucristo. No? So aim means ano ba yung ibig sabihin ng aim, no? So it is as an action word, so have the intention of achieving. 'Di ba? Ibig sabihin intentional kang i-achieve yung isang bagay pag sinabi mong aim ko 'to. 'Di ba? Halimbawa, sabihin natin aim kong makapagtapos ng civil engineering o aim kong makapagtapos ng architecture, ganyan. 'Di ba? So it is specific, it is intentional, no? So, and also desired outcome. Ito yung gusto mong mangyari, ito yung gusto mong matupad sa buhay mo. Before we go on, tanungin natin yung ating mga sarili, ano ba yung aim ko? Ayan. So, ano ba yung mga aim natin? So, magbibigay tayo ng halimbawa, di ba? May mga self-interest tayo. Siyempre, may mga pangarap tayo sarili sa ating mga buhay. Pero, yun nga, ang tanong dun is, naka-align ba siya sa will ng Lord? Naka-align ba siya sa new life in Christ na meron ka? Yung aim mo ngayon. Diba? Aim mo maging sikat na superstar. Diba? Aim mo na maging sikat na icon or vlogger, influencer. Ayan. Pero yung aim ba natin na yun is, naka-align siya sa will ng Lord? Pleasing ba siya kay Lord? So ano pa yung aim natin? Aim natin makagain ng maraming likes sa social media, di ba? O kaya, ayan, so aim to gain millions of pesos, aim to, parang to travel across the country, all around the world. Sama mo na yung solar system, pati universe, di ba? So, yung mga aim ba natin na yun, di ba? So, syempre, hindi naman siya masama. Lalo na kung talagang priority natin ang Lord, reward yan sa atin ng Lord. Pero kung doon lang tayo nakafocus, wala tayong time sa Lord, yun yung, sabi natin, hindi magandang aim or labas sa will ng Lord. So as recipients of new life in Christ, we should have specific aims to achieve. No, minsan yung aim pa ng ibang tao, or ang aim ng tao minsan is to prove him or herself to others. Diba? Which is very talaga yun, parang vain. No? Wala talaga siyang mabuting may dudulot kung yun yung magiging aim natin sa ating buhay. So ano nga ba yung mga dapat natin maging aim bilang may mga tayo na naka-receive ng new life in Christ? Number 1, aim to know Jesus even more.
No, not just to know Jesus, but to know Jesus even more. Ayan. So yung reference natin dyan, yung verse 8. No? Ano ba sinasabi sa verse 8? So sabi nga po dito is, what is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord. Diba? So si Paul, nung siya ay nakilala niya ang Panginoong Jesus, nung siya ay nagkaroon ng bagong buhay, talagang he considered everything na dati niyang minimithi, dati niyang hawak-hawak sa kanyang buhay, he considered all of it loss just to know Christ. Talagang binasura niya lahat yon just to know Christ even more. Kasi kung gusto mo lang makilala si Lord, pwede mo siyang makilala without giving up anything. Pero kung gusto nating mas makilala pa ang Panginoon, may mga dapat po tayong i-give up. May mga bagay tayo na dati tinitake natin siya as precious. Pero ngayon, tinitake natin siya as nothing. Just to know Christ. Kasi maaring yun yung bagay na nakakahadlang to know Christ. Halimbawa, how do we know Christ even more? Siyempre, to do the basics, diba? So, nandiyan yung ating daily devotion, diba? Yung prayer natin. Ayan, pagdalo sa cell group, equipping, training. Example, kasi ngayon nga, sa panahon natin ngayon, napakalayo kung i-compare natin yung mga pwede nating i-give up doon sa mga give up dati ng mga disciples ng Panginoon nung unang panahon, yung mga talagang early disciples and apostles na sumunod sa Lord, diba? They give up everything. Napakayaman nila, talagang naghumayo sila para makilala lang ang Panginoon, masunod lang kanyang kalooban. Pero tayo ngayon, i-give up mo lang yung online games na naka-install sa cellphone mo para makapag-devotion ka. Diba? So, kasi di ka nakapag-devotion, gawa ng pagkabangon sa umaga, may notification agad. Diba? Yung social media. Diba? Yun lang yung mga bagay na willing to give up ka to know Christ even more. Ano pa? Minsan, limbawa, weekly or daily ka nagbabasketball, di ba? So yung exercise, okay naman mag-exercise, pero wag naman yung ubos na yung oras natin sa exercise. Wala na tayong time kay Lord. Di ba? O kaya yung nauubos yung oras natin sa paggagala, wala na tayong, parang de-devotion, nakakapag-devotion tayo, 5 minutes, 10 minutes, pero yung gala, 3 hours, di ba? Kalahating araw, wala sa bahay, uuwi na lang, pagod na, matutulog. Di ba? So those are some things that we must be willing to give up to know Christ even more. Diba? So, yun, the devotion, prayer, cell group. So, minsan may mga kailangan na may mga lakad ka or halimbawa, lagi kayo may get together ng kaibigan mo, Wednesday, 6 p.m. Pero, give up mo yun kasi yun yung schedule ng cell group ninyo. Kasi you wanted to know Christ even more and that is your aim. Amen? So, declare nga natin sa ating mga comment section, my aim is to know Jesus even more. Amen? So, napakagandang aim nun. Amen? So, yun, diba? So, pwede mo sabihin, amen. Okay? So, yun. Diba? So, if we desire to know Christ, we are willing to sacrifice, set aside anything that may hinder. Yun nga yung sinabi ko po kanina. And minsan, sabi nga, isa pa sa nakakahinder sa atin to know Christ even more is yung word na chismis. Ayan. Bakit? Kasi mas abala tayong kilalanin yung buhay yung buhay ng ibang tao kaysa kilalanin ang buhay ng Lord. 'Di ba? Kung ikaw tatanungin, halimbawa updated ka, "Uy, alam mo ba sino?" "Ay, oo nga. Oo, tama, kilala ko 'yan. Ano 'yan eh?" Tapos natala mo lahat ng age, vital statistics, yung kanyang lineage. 'Di ba? Parang mas kilala mo yung ibang tao kaysa kay Lord. Pag tinanong ka, "Uy, ilang taon si Jesus nung nagsimula siya sa ministry niya?" 27, 34, mga ganun, nang hula na lang, no? Hindi talaga alam kung kailan yung exact. O ilan yung disciples ni Lord? Yun? Parang 10 lang ata. Mga ganyan, diba? So, saliwa yung sagot kasi hindi kilala si Jesus Christ. Kilala yung buhay ng ibang tao, diba? Kaya sabihin mo, kung may katabi kang nanonood ng bonfire ngayon, sayo, tigilan na natin yan, kapatid, diba? So, yun. So, those are the things that we must be willing to give up, diba? Like Paul, dami niya talagang give up. Talagang kung sa panahon natin ngayon, dami niyang master's degree, doctorate degree, ganyan. Kasi dami niyang alam pagdating sa sa mga katuruan in his time. Tapos talagang siya, sabi natin, kasi kung ganun yung kanyang katayuan sa buhay, talagang mayaman siya. He was willing to give up all of it
just to know Christ even more. Kasi yun yung aim niya. Kasi bago na siya eh. May bagong buhay na siya kay Lord eh. So ikaw ba, may bagong buhay ka na? So aim na natin dapat ngayon is to know Jesus even more. Okay? Know Christ to be more like Him. And that is number 2. Yung pangalawang aim dapat natin is to aim to be like Jesus. Diba? So, aim to be like Jesus. So, our reference para dyan is verse 10. So, basahin natin siya sa Tagalog sa Philippians chapter 3, verse 10. Sabi dito, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Diba? Makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Grabe, no? Ang ganda pala nung aim sa Tagalog. Pwedeng hangarin. Ayan, di ba? So, ano ba yung hangarin natin sa buhay natin? Una, dapat hangarin natin or ang hangarin natin, makilala ang ating Panginoong Jesus, di ba? Nang talagang lubusan. Pangalawa, ang hangarin natin or aim natin ay maging katulad niya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ng kanyang kapangyarihan. Sabi dito, makibahagi sa kanyang paghihirap, 'di ba? To be like Him, to suffer like Him, to live like Him, 'di ba? And sa English naman po, kung babasahin natin, I want to know, sabi nga dito, I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His sufferings, becoming like Him. Diba? Yun yung sa verse, becoming like Him in His death and so somehow attain to the resurrection from the dead. Diba? So, aim to be like Jesus. So, disciple is, yung pagiging disciple po ni Jesus Christ, disciple is not just a title, but a way of living. It is our identity and a function. Amen? So, being like Jesus talaga, talagang we do whatever it takes to be like Him. Siyempre, mag-uumpisa yan to know Jesus. Mahirap kasing maging katulad ni Jesus Christ kung siya, hindi natin siya kilala kung ano ba yung katangian or character ng Lord nung siya ay nandito sa, diba, sa mundo, nung siya ay namuhay. Kaya dapat talaga, nandun yung daily devotion natin, diba? Yung pagbabasa natin ng Biblia. You go extra mile, kahit halimbawa may Bible reading. Talaga ngayon, diba, may Bible reading natin ngayon, sabihin natin nasaan tayo, Old Testament, pero may extra time ka to read the life of Jesus, diba, New Testament. Kasi sabi naman, day and night ang devotion. Sa day, babasahin mo yung Bible reading guide, tapos pwede natin, we go extra mile. Sa gabi, binabasa mo yung New Testament o yung buhay ni Jesus Christ, diba? So, to be like Him, ang hangarin mo, not just to gain knowledge, diba? We read the Bible, we meditate the Bible, we study the Word of God. Ang aim natin dyan, hindi po to just gain knowledge, but to be like Him, to know Him even more and to be like Him. Okay, so yun po. Kasi, yun nga, wag tayo dun ma-stuck lang sa pag-devotion, di ba? Na dapat ang devotion natin with application. Amen? So, tanong mo yung katabi mo. Unang tanong mo, syempre, nagde-devotion ka ba? Ayan. Pangalawa, tanong mo, ina-apply mo ba? Ayan. So, declare natin, di ba? Ako ay nagde-devotion at i-apply ko ang aking devotion. Amen? Kasi devotion without application is just a diary. Amen? So, parang diary ka lang kasi sulat-sulat ka lang. Ayan, ay, ito yung natutunan ko. Hindi mo naman ina-apply. Wala lang. Parang diary lang siya, di ba? Parang journal lang siya, di ba? Parang nagno-note ka lang, pero wala. Kasi ang aim po ng devotion, spiritual nourishment, and for us to have spiritual maturity. Amen? So, yun po. So, aim to have spiritual maturity. Ayun, kasi to be like Christ, si Jesus Christ mature. Si Jesus Christ hindi siya iyakin. Hindi siya matampuhin. Amen? So, hindi siya magagalitin. Diba? Si Jesus Christ, hindi siya basta-basta nagagalit siya pagka nilalapastangan ng pangalan ng Panginoong Diyos. Pagka yung mga tao talagang hindi kinikilala yung diba? Yung mga tao may ginagawa talagang kalapastangan. So, ang Lord, rin siya, diba? Wide ang kanyang understanding. Diba? Si Jesus Christ, so hindi siya talagang hindi siya tulad ng ibang tao na na yung pag-iisip ay talagang parang masasabi natin parang hindi isip bata ganun, 'di ba? So aim to have spiritual maturity. Si Jesus Christ, grabe siya yung pinaka spiritually matured na nag-walk dito sa sa mundo.
which is yun yung dapat natin ding talaga hangarin or asamin sa ating mga buhay. 'Di ba? So syempre, nandun yung natin, yung pagsunod natin sa kung ano man yung naging pamumuhay ng ating Panginoong Hesus dito sa mundo. Diba? So, and spiritual maturity kasi, syempre, mahalaga po yun sa atin para hindi rin po tayo basta-basta magapi or hindi po tayo basta-basta madaig na mga problema sa buhay. Hindi ka basta-basta magle-left the group. Ayan. So, nakailang left the group ka na, nakailang join the group ulit or added to the group ka ng leader mo. Tapos, nung sa cell group, tinamaan ka, nag-left the group ka na naman. So, hindi siya pagiging like Jesus, di ba? So, dapat, yun nga, aim to be like Jesus. Yung aim natin to become spiritually mature, di ba? Talagang you accept, you embrace correction, di ba? You accept yung mga rebukes, di ba? So, hindi tayo yung basta kapag ni-rebuke or na, yung sabi nga, na butthurt na parang na may nakanti sa atin na parang na-discourage ka na, hindi ka na nagtuloy, 'di ba? So, aim to have spiritual maturity, 'di ba? So, patungo 'yan sa pagiging Christ-like, 'di ba? Because we aim to be like Jesus. So, application of the word widens our understanding. Ayan, kapag katulad tayo nating Panginoong Hesus, 'di ba? Yung nagiging malawak din yung ating pangunawa sa kapaligiran. Ayan. Kasi pag malawak ang ating pangunawa sa tao, sa ating kapwa, mas nandun din na-develop yung compassion. And also helps us to influence or reach out other people, to bring them back to our Lord. So kasi pagka hindi malawak yung pangunawa natin sa ating kapwa, 'di ba? Mahirapan tayong sila i-win, 'di ba? Mahirapan tayo na ma-influence sila, na makakilala sa ating Panginoong Hesus. So wag nating pangarapin, sabi nga, maging tulad ng ibang tao lamang. Ayan, 'di ba? So yung may mga idol diyan, ayan, yung may mga napapanood sa TV, 'di ba? Gusto kong maging tagapagtanggol. Ayan, 'di ba? Gusto ko yung yung napanood ko sa TV na maging katulad niya, yung nambubugbog ng mga masasamang tao, 'di ba? So ang babaw naman nung gusto mong maging, 'di ba? So dapat maging katulad ni Jesus yung pinaka-aim natin. Amen. So sabi nga, saka, syempre yun, ingat din po tayo, huwag tayo humanga masyado sa tao. Okay lang to be inspired, okay lang to be encouraged by the life of other people, pero not to the extent na parang doon na tayo nakafocus, di ba? Huwag masyadong, dapat naka-focus. Sabi nga di ba, nung preaching last Sunday, look unto Jesus, di ba? So, di ba, looking unto Jesus, dapat kay Jesus tayo naka-focus. Siya yung aim natin na matularan. Amen? Kasi kung kaming mga leader or mga leader natin yung ating pinakatutularan, may mga kanya-kanya po tayong defects. So kaya dapat pinaka-aim natin, pinaka-nakatingin tayo, pinaka-tinutularan natin ang ating Panginoong Hesus. Amen? Yun. So be like Christ in character, 'di ba? So sa ating pag-uugali, ayan, sa ating pagkatao, in words, sa ating pananalita. So si Jesus Christ, wala tayong mababasa nagsabi ng bad words. So, meron ba makakapagbigay? So, wala, di ba? So, kaya yun, refrain from doing so, no? So, wag natin gawin yun. And also, pagdating sa ating, and indeed, di ba, sa paggawa, di ba, yung mabubuting gawa ang talagang pinagkaabalahan ng ating Panginoong Hesus, which is yun din po yung dapat nating pagkaabalahan. Amen? To do good works sa ating kapwa, di ba? Sa church, na inabibilangan natin, yung mga part ng ministry, do our best in doing our ministries, 'di ba? Talagang pairalin yung natin, yung excellence pagdating sa paglilingkod sa Lord. Ayan, 'di ba? So si Jesus Christ yan, napakamalasakit niya sa church ng Lord, 'di ba? Sa ibang tao, yung mga needs nila, 'di ba? So grabe, 'di ba? Parang talagang talagang hindi parang kundi talagang wala tayong may pipintas, 'di ba? Sa naging buhay ng ating Panginoon. And that is the perfect parang talagang perfect model na dapat i-aim natin, na talagang sikapin natin na yun yung maging natin, yung masundan natin ng pamumuhay, ng way of living, which is si Jesus, no? Kaya number 2 is aim to be like Jesus. Amen? So yan. And pangatlo, syempre, so once we aim to be like Jesus, so makikita niyo yung pattern, no? We aim
to know Jesus even more. We aim to be like Jesus. And number 3, aim to share Jesus to other people. So, i-aim natin na may bahagi yung ating Panginoong Jesus sa ibang tao. Siyempre, na naranasan mo yung bagong buhay, nakilala mo si Lord. And you follow His steps, di ba? You follow the way He lived. Now, it's time for us to share Jesus to other people. Amen? So, tanong mo nga yung katabi mo dyan, diba? Or sa comment section. So, ilan na ba yung na-sharean mo, diba? Patungkol kay Jesus. Ayan. Diba? So, kasi tayo, more on sinishare natin sa Facebook memes. Diba? Pag natatawa ka, uy, share agad, diba? So, ayan, diba? Yung parang, sa Instagram, yung mga Reels, mga TikTok, kaya pag nakakatawa, o pagkakaiba, share agad, no? Pero, tanong, diba, ilan ba yung na-sharean mo patungkol kay Jesus? Or kapag kay Jesus ba na post, diba, sa CGS Philippines, active yung page natin to share, diba, gospel-related posts. Diba? Yung iba dyan, hindi ko alam bakit hirap na hirap mag-share. Yung iba nga, nare-restrict na eh. Kakashare ng CGS Philippines. Yung iba na papagalitan na ni Meta. Diba? Kakashare ng sa Messenger, sa Facebook. Tayo, hindi tayo sinisita eh. Excuse me. So, hindi tayo sinisita ni Meta. Bakit? Hindi ka naman nag-share eh. Diba? So, hindi ka nare-restrict kasi hindi ka nag-share. Diba? So, yun. So, ibig sabihin lang dapat, we intensify po, no, yung pag-share natin sa ibang tao patungkol sa ating Panginoong Jesus. So, we also aim to share the good news. Amen? And also, we aim to proclaim His holy name, to preach the gospel. So, you have your new life. Diba? Bago na yung sinishare mo. Hindi na dapat yung buhay ng ibang tao. Amen? Sabihin mo nga, itigil mo na yan. We aim to proclaim His holy name, diba? To preach the gospel, diba? So, grabe nga, yung isa sa mga striking worship song, yung diba? I Speak Jesus, ayan, diba? So, dapat yung buhay natin talagang nagsispeak about kay Lord. Na kahit hindi ka pa nag-share verbally, pero sa buhay natin nakikita, diba? Ngayon, ang isa sa mga pamantayan ngayon or parang sisilipin, makikilala mo agad kung ano yung karakter ng isang tao pagdating sa social media. Diba? Pagka pinuntahan mo yung kanyang feed, ano ba yung laman ng feed niya? Pwera na lang kung hindi talaga siya active sa social media. No? Pero pag active sa social media, doon makikita, ay born again to, ay disciple to. Diba? Wala nang nakita, kundi puro CGS Philippines, puro about kay Lord yung sinishare. Diba? So, dapat, sabi nga, pina-convenient na nga, very convenient na yung pag-share natin about kay Jesus through online. So, dapat i-intensify natin. Kaya, saludo po sa lahat ng mga masisipag talaga nating disciples and leaders na talagang intensified yung sharing ng patungkol sa ating Panginoong Yesus through social media, Messenger, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram natin, talagang lahat yan sinusuyod para to share Jesus. And yun po yung dapat i-aim natin. Amen? Minsan, ini-aim natin ma-share yung yung latest ngayon. Uy, may bagong love team, share agad yan. Diba? May update, share. Diba? Pero pagdating kay Jesus, para yung post, post sa page natin, si Jess Philippines, 1 week na, di mo pa na-share. Diba? So, kamusta? Diba? Pero pagdating sa buhay ng ibang tao, ang bilis nating i-share. Ayan, yung sinishare natin dapat hindi na yung buhay ng ibang tao. Dapat buhay ni Kristo. Amen? So, dapat buhay ng ating Panginoong Jesus yung sinishare natin, ibinabahagi natin sa iba. Amen? So, yun. So, tayo pong may mga new life in Christ. Talagang nandun, something awakened in us, no? Dapat nandun yung awakening sa loob-loob natin to intensify the vision in our lives. And what is our vision? Sige, comment nyo nga po dyan. Ano ba yung vision natin? Diba? Winning souls and making disciples. Dapat na-intensify yung sa buhay natin if we really receive the new life in Christ. Yun yung aim natin, no? Aim to share Jesus. Ayun na yung aim mo, not just to share, yung mga parang yung mga bagay na wala namang kabuluhan, 'di ba? So talagang pinaka majority na sinishare mo is about the Lord Jesus Christ.
Mapa-online, physical man, mapa face-to-face, you share Jesus. Amen? And also, sabi nga din dito, yung sa verse 10, so kung babasahin natin ulit, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad sa kanyang kamatayan. Na ang Lord taladala niya yung yung message of salvation throughout His life until His death on the cross. Na dapat makibahagi tayo sa ganun. Diba? Ngayon nga, very convenient. Walang nakaambang deadly weapon sa atin once we share. Hindi banned sa bansa natin o sa mga bansang naabot natin yung patungkol sa Panginoong Jesus. Diba? So, maximize po natin yun. Aim natin to share Jesus to other people. Si Lord, nagbukas na po siya. Nagbukas na po siya sa atin ng oportunidad through this online platform. Amen. Tapos ngayon, nung nabuksan yung na pwede palang online tayo mag-win, online i-share ang Panginoong Jesus, ang gospel. So bumalik na ngayon tayo sa normal, pwede na rin face-to-face. So dalawa na. 'Di ba? So talagang ang Lord, siya mismo yung nag-o-open ng doors for us magkaroon ng opportunity to spread the gospel. Okay? So we must use it wisely lang talaga and intensify po natin at naniniwala ko kapag tayo may new life in Christ, 'di ba? Yun talaga yung pinaka-hangarin na natin to share Jesus to other people. Okay? So embrace suffering and hardships once we share Jesus Christ. Kasi kung nandun yung ating sa kanya paikibahagi, syempre nandun din naman yung paikibahagi kung nandun yung paikibahagi natin sa paghirap ng Lord, nandun din yung paikibahagi natin sa katagumpayan once na win mo yung taong yun, na disciple mo, 'di ba? Na produce mo siya to become a leader and you send him or her out. Diba? That is victory, that is breakthrough. Amen? So yun yung mga magandang maging hangarin po natin. Yung aim natin to share Jesus to other people, aim natin to develop disciples, aim natin to develop leaders and to become a leader of leaders as well. And sabi, may bagong goal sa amin ngayon si Pastor, to become, you aim to plant churches. Diba? Amen? Diba? That is aiming to share Jesus to other people. Ayan. So, tanongin mo yung katabi mo, nag-iiba na ba yung aim mo sa buhay? So, tanongin mo, nag-iiba na ba yung hangarin mo ngayon sa buhay mo? Amen. Last, so, kala nyo, tapos na sa third point. No? Siyempre, ito, last naman na po natin. No? So, aim to be with Jesus for eternity. Ayan. So, kanino mo ba kasi gusto spend yung eternity mo? Diba? Baka sa crush mo lang. Baka sa taong nagugustuhan mo lang, babaw naman. Dapat ang pinaka-aim natin, hangarin natin, makasama ang ating Panginoong Jesus sa eternity. Mamaya, yung gusto mong taong makasama sa pangwalang hanggan, di pala sa langit papunta, dinadamay ka patuloy. Diba? Kaya ingat po tayo. Dapat di natin basa, I want to be with you forever. Oh, grabe. Huwag kayo papauto, huwag kayo papabola dyan. Diba? Baka pareho kayong maghilahan pababa. So, dapat aim natin, diba, to be with Jesus for eternity. Si Lord, 'di ba? So, hindi ka makasama sa mga usapan, sa mga gala ng tropa, makasama mo lang si Lord, okay ka na, 'di ba? So, makasama ang Lord sa pangwalang hanggan. Amen. So, verse 13 and 14, our last verse. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. 14, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At ano yun? Ano yun? Ang buhay na hahantong sa langit. Tanong mo ulit yung katabi mo or sarili mo. Saan ba hantong tong buhay ko? Siyempre sa langit. Siyempre may new life in Christ. Kaya amen? Nung tinanggap po si Jesus Christ, buhay na hahantong sa langit. Kaya patuloy tayo mamuhay ng buhay na hahantong sa langit. Pinaka-naisin natin na makasama ang Panginoong Jesus saan? Sa pangwalang hanggan. Diba? Sino pa yung gustong makasama kasi? Diba? So ito yung pinaka-ultimate goal natin. Diba? Yung forever na makasama ang ating Panginoon. Sometimes too much enjoyment on things of the world makes us forget about eternity. Kaya dapat talaga hindi tayo masyado yung yung sagad-sagad na enjoyment sa mundo kasi nakakalimot minsan ng tao
Minsan yung nakakilala kay Lord, minsan yung hindi nakakilala kay Lord. Madalas yung hindi nakakilala kay Lord, minsan nakakilala na sa Lord pero nakakalimutan yung buhay hindi lang pala dito. Ang pinakabuhay na minimithi natin, buhay na walang hanggan. At buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoong Jesus. Amen? So check our hearts. Yun ba yung pinaka-desire natin? Minimithi ba natin yan? Or baka medyo na fed up na tayo or parang napuno na tayo ng aim natin na makamundo. Aim na kasi hindi naman masama mangarap sa buhay natin or maghangad ng mga bagay na para sa atin at para sa ating mga pamilya. Pero wag nating kakalimutang hangarin yung buhay na walang hanggan sa ating Panginoon. Nakasama ang ating Panginoong Jesus. Amen? Kasi lahat ng sa mundo nito, pansamantala lamang. 'Di ba? So mahirap na na-focus po tayo sa mga bagay sa mundong ito. Hinangad natin yung mga bagay sa mundong ito, hindi natin nahangad yung buhay na walang hanggan. Hindi natin hinangad yung mga buhay na mananatili magpakailanman sa salita ng Diyos. 'Di ba? Yung paggawa natin ng vision, yung pag-share natin ng gospel, 'di ba? Mga buhay na hantong saan? Sa langit, 'di ba? Yung mga gawain, mentoring, 'di ba? Baka masyado natin i-name natin concert, 'di ba? Mga tour. Ayan, 'di ba? Mga travel. Although sabi ko nga, hindi naman siya basta hindi natin nakakalimutan ng Lord at pinaka-ultimate pa rin natin si Lord. Pero kung yun na yung mga focus natin, kakarampot na lang yung oras and priority natin kay Lord, wala. 'Di ba po? So all will be in vain. So yun, 'di ba? So number 4, aim to be with Jesus for eternity. 'Di ba? To spend our eternity with our Lord. Amen. Gusto nyo ba 'yon? Baka ayaw nyo. Diba? Siyempre gusto nating lahat 'yon, 'di ba? So yun yung gustuhin po natin, yun yung pinaka-i-aim natin. So yun po yung 4 na bagay na dapat i-aim or hinahangad na natin bilang tayo may new life in Christ na. Ano po yung number 1? Aim to know Jesus even more. Pangalawa, aim to be like Jesus. Pangatlo, aim to share Jesus to other people. And last, aim to be with Jesus for eternity. Sa atin pong pagtatapos, having a new life in Christ develops a new desire and aim that pleases Him and not our flesh nor our sinful nature. Let us continue to press forward, forgetting what is behind and focus on our new aim in life. So papuri po sa Panginoon. So lahat po ng papuri at kalwalhatian ay sa Kanya. So maraming salamat po sa lahat na nakasubaybay. Nawa po itong mensahe na ito, atin pong may sa buhay, magkaroon tayo ng bagong hangarin, magkaroon tayo ng bagong aim ngayon, starting tonight. So samahan niyo po ako sa ating closing prayer. Lord, maraming salamat sa lahat na mga nakasubaybay ngayong gabi. Thank you for your message, Lord. Help us to have a new aim, and that is to know you even more, to be like you, to share the gospel, to share you, O Lord Jesus Christ, to other people, and help us to ultimately aim to be with you for eternity, forever, Panginoon. Sa buhay na walang hanggan, sa langit, makasama ka, papurihan ka, Panginoon, sa walang hanggan. Maraming salamat, Lord God. All the praise, all the glory belongs to you. Kayo pong mag-ingat sa bawat isa ngayong gabi at sa mga panibagong araw pa namin kakaharapin. Continue to be with us, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Continue to use us as your instrument. May bahagi yung mabuting balita sa ibang tao. And help us to strive hard to talagang wag hayaan na may makahadlang sa amin to know you even more in our lives. Maraming salamat, Lord God. All of this we pray in Jesus' name. Amen. Oh Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Oh Jesus, Ikaw lamang
wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, ikaw lamang. Oh Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Oh Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh Jesus, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Yes, Lord. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, yes, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo.
thank you Daniel sa message na inatid mo sa bawat isa. At alam ko ang bawat isa po ay na-remind. Kaya we encourage everyone na patuloy nyo pong i-share ang inyong mga takeaway lines, ang inyong mga learnings sa inyong mga social media sites using these hashtags. So praise God po sa lahat na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night. So salamat po sa ating mga pastors, primary leaders, yung mga disciples natin, and sa invite na nakanood ngayon sa ating Bonfire Night. So we pray na ma-involve kayo sa ating mga online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong supportahan ang ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts natin, let us make sure na minamaximize natin to all for God's glory. Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na Sunday, sama-sama po tayo mag-worship sa ating online simbahay. And we also encourage na patuloy nyo pong itag at i-share ang ating invitation. Saturday pa lamang, andun na yung binamaximize na natin ng ating invitation para yung mga friends, colleagues, and families po natin, makarinig din sila ng message na ihahatid sa atin ng ating butihing pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless!